kahit saan pinapasok kong trabaho. At ako, hindi sa pagmamayabang ha, hindi, walang kayabangan to. Ako yung tipong trabahador na hindi natatanggal sa trabaho. Huwag nyo nang pansinin yung buhok ko dahil kaliligo ko lang. Ito yung masasabi ko ha, masakit sa dibdib. Kasi sa sobrang krisis ngayon, ang dami kong mga nakikita na mga tinatanggal sa trabaho. Sa totoo lang, ang sakit sa dibdib at ang sakit isipin kasi mga pamilyado, syempre gusto nating mabuhay, gusto nating maipanalo yung ating kinabukasan, yung mga future ng mga taong nakaasa sa atin, tapos tatanggalin ka sa trabaho. Sa totoo lang nakaka-relate ako kasi yung time na ako ay isang trabahador ako sa EPSA, trabahador ako sa Robinson noon, kahit saan pinapasok kong trabaho. At ako, hindi sa pagmamayabang ha, hindi, walang kayabangan to. Ako yung tipong trabahador na hindi natatanggal sa trabaho. Bakit? Kasi ako yung trabahador na kahit hindi ko trabaho, ginagawa ko. Na kapag alam ko na kaya kong tumulong sa iba, tumutulong ako. Kaya lagi napapagkamalan ako ng iba na ako ay sip-sip. Kasi kasi para sa akin, natuto ako na sa tatay ko, sa nanay ko, sa nagpalaki sa akin nung ako'y high school, nakakaantig, nakakasakit ng damdamin. Naiiyak ako, promise. Kasi, lumaki ako na lahat ng bagay, pinaghihirapan ko. Yung lahat ng makukuha kong bagay, pinaghihirapan ko talaga. Hindi ako umaasa sa kahit kanino kasi lumaki ako sa lola. Hindi ako lumaki sa nanay ko. Lumaki akong palipat-lipat sa mga tiyahin ko, sa mga pinsan ko. Alam nila lahat yan. Kaya nasasaktan ako. Tsaka nakaka-relate ako na may mga tinatanggal sa trabaho kasi naranasan ko yung walang-wala ako, naranasan ko yung ang sakit sa dibdib, naiiyak ako, kaloka. Kaka-scroll ano. Para ito kasi, lumaki kasi ako talaga na pag-aalaga ng bata, kaya kahit sa mga pamangkin ko, sa mga pinsan ko, alam nila talaga na passion ko talaga is bata. Kaya maano ako pagdating sa pagtuturo, naging passion ko. Kung meron nga lang talaga akong, kung pinagpatuloy ko nga lang talaga yung dream ko na gusto ko maging teacher, siguro nagawa ko yun. Pero kasi may mga bagay na mas dapat unahin. So eto na nga, kaka-screw ko kasi dito kay Black Up, ikaloko. So naiiyak ako, tapos ako yung tipong tao na hindi ako nakakakuha ng isang bagay na free. Kaya kapag may mga tao na nagbibigay sa akin, talagang talagang na-appreciate ko. Ako yung tipong tao na maano ako pagdating sa mga taong mapagbigay. Kaya maano yung puso ko pag mga ganon. Tapos, dahil nga sa mga pagdating sa trabaho, kahit na yung mga kasamahan ko ngayon sa trabaho, alam talaga nila, kahit sa school, napapagkamalan nila ako na, Joby, tara na, bakit ganyan ka, pawis na pawis ka, pagdating talaga sa, talagang tumutulong ako. Siguro lahat ng mga tao nakakakilala sa akin, alam nila na ganun ako. Kaya masakit sa dibdib na makakita ka ng mga tao ngayon na walang trabaho dahil sa krisis. Masakit sa dibdib na makita mo sila kasi maiisip mo yung sarili mo noon. Naiisip ko yung sarili ko noon na, Diyos ko, pagka alam ko na malapit na yung finish contract, syempre kasi kapag hindi ka pa regular sa trabaho, darating talaga yung time na talagang mapifinish ka. Minsan naman na kailangan mong mafinish kasi wala ng trabaho. Kumbaga, walang mga gawa sa company kasi noon ganon. So, yun nga. Tapos nung lumaki ako talaga sa mga tito ko tsaka sa tita ko, talagang hindi ako, kahit na alam ko na tinuturing nila ako na anak, kung anong meron sa anak nila kasi puro lalaki yung mga anak nila, yung mga pinsan ko. So, parang ako yung naging babae. Pero never kong tinake for granted na
kailangan okay lang 'yan kasi ano naman, eh, kasi mahal naman nila ako kumbaga ako yung babae ganito, ganyan. Hindi, never. Talagang talagang inano ko 'yun. May mga pagkakataon na naiisip ko na, gano'n sila kasi nga hindi nila ako anak. Pero alam niyo nung point na ako na lang mag-isa, na wala na ako sa tita ko, wala akong kahit na sinong masandalan, dun ko na-realize na yung sipag na pinakita sa akin ng lola ko, na itinuro sa akin ng lola ko, yung pagod at yung sikap, yung sipag na sinasabi sa akin ng lola ko na matuto kang mag-isa, matuto kang magsikap, matuto ka sa mga bagay-bagay kasi yung nanay mo at saka yung tatay mo ay malayo sa'yo, may ibang pamilya, ganyan. So, parang tinuro sa akin talaga ng lola ko yun. Tapos, nung dumating ako sa tito and sa tita ko, dun ko na-realize na lahat ng training, kumbaga sa akin, lahat ng mga pinagdaanan ko noon na hirap is training yun para sa akin na masanay ako na ano na nagamit ko nung panahon na nagtatrabaho ako. Talagang yung kahit saan ako dalhin, hindi ako hindi ako lumiligwak pagdating sa trabaho. Kaya ngayon, syempre, naiisip ko kahit siguro kung masipag ka, kahit siguro anong sipag mo, kung hindi na talaga kaya ng kumpanya or ng isang company kasi nga dahil sa krisis, wala talagang magagawa, 'di ba? So kailangan mong dumiskarte, kailangan na ano lang ako, para bang na touch lang ako doon sa mga owners na at least kahit papaano na tinatanggal nila sa trabaho pero at least may ano ba, may back pay. Which is, sana yung mga naibibigay sa atin na back pay or naibibigay sa inyo na back pay, pahalagahan nyo. Gamitin nyo sa maayos nang sa ganun, hindi kayo magutom. Yun lang. Nakarelate